Hello mga kabady, welcome back again to my channel. So sa mga kabady ko dyan na mga solid supporters, mga subscribers ko at mga silent viewers, no, maraming salamat po sa inyo. So for today's vlog mga kabady ay ito, mag-abono tayo sa ating palayan. So itong palayan na ito mga kabady, ito yung huli nating tinaniman mga kabady. So ang palay na ito mga kabady ay inbreed na pula ang ano dito mga kabady, yung kanyang seeds. So maganda ang kalidad mga kabady. Yung red rice mga kabady, low in calories yun kumpara sa mga white rice. So at less sugar din. So mas yung red rice mga kabady ay maganda yun sa may mga diabetic ating mga kabady, no. So red rice na tayo mga kabady. So ayan mga kabady, dito ang daanan namin dito mga kabady, no. Medyo mahirap ang ano namin dito mga kabady kasi ang area na to ay nasa suok-suok pa. So ayan kabady, no. So atin mo nang puntahan yun mga kabady para abonuhan. So ang gamit lang natin dito mga kabady is yung complete 1414, triple 14 lang mga kabady, no. So pangalawa na to mga kabady na. So nung una mga kabady inabunuhan natin to ng urea at pa-follow up pa natin dito para gumanda yung kanyang tubo. At hindi din natin kalimutan mga kabady na always spray sa ito ng foliar, yung KB Plant Growth Enhancer para maganda yung kanyang tubo. So ito na mga kabady, yung hindi ito mga kabady, yung nasa unahan pa. Ito yung kabady natin, kasamang farmer dito. So nandyan pa sa unahan yung atin mga kabady, no. Medyo mahirap yung daan mga kabady kasi nasa liblib ito mga kabady, no. So ayan, puntahan natin doon mga kabady. So stay tuned. So ayan mga kabady, nandito tayo sa ating area, no. So ayan, diyan yung abono mga kabady. Kapag ay nag-abono kayo mga kabady ay gumamit kayo ng parang ganyan mga kabady, yung balde. Para hindi kayo mahirapan sa sabwag ng abono mga kabady. So yun, no. So ito yung itsura ng complete 1414 sa Atlas Fertilizer mga kabady. Ayan. So ito yung ating palayan mga kabady, no. Malaki na. So malapit na ito sa mga tillering stage na ito mga kabady. At kapag nag-abono kayo mga kabady ay huwag niyong kalimutan na patubig. So I mean yung patubig mga kabady, kapag nag-apply na kayo ng abono, wag na niyong patubigan. The day before pa mag-abono mga kabady, dapat papasukan niyo yan ng tubig. Kasi yung tubig mga kabady, kung wala nga tubig nito, ay hindi malulusaw yung abono. So mahirap yun kabady kapag ay walang tubig yung palay mo, tas inabunuhan kasi ang makinabang doon ay yung yung mga damo. So tutubo yung damo at yung palay ay hindi gano'n siya makakuha ng nutrients galing sa fertilizer or abono na in-applyan mo. So ayan, tingnan nyo, may tubig, ang daming tubig mga kabady. At medyo nanilaw-nilaw na yung palay mga kabady, no. So need talaga nito i-apply tayo ng abono mga kabady para gumanda siya lalo, no. So yun, napakaganda nito mga kabady sa itong ating area na to. So yan mga kabady, ito yung ating area na napakaganda. So nga pala mga kabady, ang timing ng pag-abono ko dito mga kabady ay sa after magtanim mga kabady ay applyan nyo na kaagad para hindi madilaw-nilaw yung mga bagong tanimong mga palay. So mag-apply ka mga kabady pagkatapos na itanim. Tas pagkatapos noon, after mga 30 days, side dress kayo. Side yung tinatawag lang ba? Side dressing ba 'yon? Top dress. Hindi, ang top dress yung panguli na 'yon mga kabady. So ang atin mga kabady, side dress tsaka walang top dress kasi gastos na abono mga kabady. Basta ay wag niyo lang abunuhan kapag ay malaki meron ng gawas niyong lumabas yung bunga, wag na niyo abunuhan mga kabady. So timing lang mga kabady, after 30 days siguro galing sa pagtanim, mag-apply kayo ulit sa second application nyo. So ganito mga kabady, 30 days na ito.
32 to 33, hindi ko matansya, no. So nito ay ito talaga yung pinaka the best na gawin nyo mga mag-apply para maka-ano pa siya, maka-benefits pa siya sa fertilizer na inyong in-apply. So napakaganda nitong ating palay mga kabady. Tingnan nyo, makapal yung kanyang stem, maraming sipak. So after a week nito mga kabady, siguro mga 7 to 12 days or 2 weeks, 14 days, ay makita na natin yung resulta sa ating abono. So gaganda palalo ang ating palayan nito mga kabady na. So ayan na. Dito sa area na to mga kabady, ako ang nagtanim dyan. Kasi arawan yung pagtanim dito mga kabady, hindi yung pakyawan. So sumubok ako ng mga ilang luwang. Ito yung ating tinanim mga kabady, no? So maganda na mga kabady. Abono na lang yung kulang dito para gumanda lalo itong ating palay. So ayan mga kabady, no? So stay tuned, keep on watching. So dito nyo malalaman mga kabady kung maganda ba yung ating palay, no? So sa kanyang mga kabady tindig. So tingnan nyo yung palay, yan, nangitim yung kanyang stem. At malaki yung kanyang sipak, parang tanglad mga kabady. Lemongrass yung kanyang So ang ibig sabihin niyan mga kabady, maganda yung palay. So mataba siya. Hindi siya nagkulang sa nutrients na nakuha galing sa lupa. So ang factor niya dito mga kabady is itong talaga malaking factor din itong soil condition ng lupa mga kabady. Kasi kapag ay yung soil condition ng lupa mo ay mababa yung quality niya, mababa yung kalidad sa lupa mga kabady, ay mahirapan talaga yung palay. Kahit ilang sako pa yung i-apply mong abono mga kabady. So meron akong nakita dito mga kabady sa kabilang farm mga kabady, dito sa right side mga kabady. Ang lupa doon ay parang ang payat ng lupa. So, ang dahilan yun mga kabady, yung pag-prepare sa lupa mga kabady sa pagbuldos. Kasi, ang ideal nito mga kabady, kapag ay nag-rice farm, yung lupa talaga, yung mga bato-bato ay kunin nyo, tsaka itapdes yung matatabang lupa. Katulad nito mga kabady, matatabang lupa ang nandito. So, hindi talaga kayo sa abono nito, sa lupa, kasi napaganda ng kalidad ng lupa dito nito mga kabady. Ang kulang lang dito mga kabady ay pag-aruga, no? So dapat ay alagaan natin talaga yung ating palay mga kabady para ay makaani tayo ng maganda. So kung ganyan yung palay mga kabady, yung area mga kabady, yung yellow, yung kalidad ng lupa ay low quality siya. So I suggest mga kabady na ibenta nyo na or prenda nyo na or bang gawin nyo, kasi sayang yung invest mo punan. Kasi dito nakatabaw ako ng isang area doon nung nakaraan, matagal na yun, ay ibinenta ko talaga mga kabady, kasi ay ang kalidad ng lupa ay hindi siya ganong mataba. So kahit abunuhan mo pa ng ilang sako, ganun pa rin yung palay mga kabady. Payat pa rin siya. Matangkad yung palay pero payat yung kanyang payat yung kanyang tawag nito, yung punuan, yung kanyang So at ang bunga hindi gaano karamihan. So yan yung risk sa mga yung ganyang lupa mga kabady. So kung mamili man kayo ng may plano kayong bumili ng palayan, rice field, so i-check niyo yung kalidad ng lupa, tsaka ang availability ng tubig. So dapat yung may available palagi ng tubig, yun importante yun, at tsaka yung quality sa lupa. So hindi yung parang may bato-bato mga kabady, yung dapat ang klase sa lupa kulay itim, yun yung maganda, yung mga tabunok mga kabady, kasi doon mo talaga makita yung palay na maganda talaga yung kalidad niya.
So ayan mga kabady, malapit nang maubos itong ating isang sako, no. So ang ano dito mga kabady, 1 hektarya lang ito. So malaki 'yon, taman hangto doon, 1 hektarya talaga ito mga kabady. So kapag kasyahin lang natin tong isang sako sa 1 hektarya mga kabady, para gumanda naman ito lalo. So yun, no. Oh, ganyan lang ang pag-abono mga kabady, konti-konti lang para sa ganun ay hindi siya kaanong mga sa lupa. So yun, keep on watching mga kabady. So nga pala mga kabady, yung hanggang sa may saging mga kabady, yan yung dulo sa ating palayan, yung pagitan nun. So yun, kinakailangan nila itong tapusin mga kabady kasi meron pang isang area doon, malaki-laki din yun. Same lang dito siguro mga kabady yung kalakihan na kanilang abunuhan. So dapat ay tapusin nila itong mga kabady para ayun, gumanda itong ating palayan. So yan yung ating rice field mga kabady. So yun nga pala, kung mag-abono kayo mga kabady, katulad nito mga kabady, yung nilaw-nilaw, hindi ito palay mga kabady. Actually, hindi yan palay. Meron palay dyan mga kabady, nilaw-nilaw. Pero mostly ganyan mga kabady ay yung mga damo. Kapon, ang mga nakaraang araw mga kabady, inisprihan natin ito ng Frontier kasi ang daming damo dito mga kabady, no? So, inisprihan natin to ng Frontier para mawala yung damo. At saka, pagkatapos natin to inisprihan, tapos na-spray yung Frontier, ay mga ilang days pinatubigan ko at pagkatapos ito inabunuhan. So need talaga mga kabady na i-eradicate mo, patayin mo muna yung damo para yung abono mo, ang makinabang lahat ay yung yung palay. Kasi sayang naman mga kabady, bumili ka ng abono, nag-apply ka, pasahod ka sa labor, plus yung mostly at nakinabang lang sa iyong nakinabang lang sa abono ay yung damo. So sayang mga kabady. So dapat mga 95% napupunta yung abono sa inyong palayan para naman maganda yung no. So yan mga kabady, yan yung tips ko sa inyo kung paano rice farm. So napakaganda ang area natin dito. So yan, ito si Ricky Boys mga kabady, ang ating farm manager dito sa ating farm. So yan, mga maintenance ko mga kabady. So at again, huwag nyo pong kalimutan mga kabady na alagaan nyo pa rin yung inyong mga tauhan. Kasi sila yung pillar, tawag nito, worker, pillar to success mo. Yung mga kahit hindi na natin isama kahit sa ibang negosyo, dapat ay alagaan nyo pa rin ang inyong mga trabahante, mga worker, kasi sila yung tawag nito, sila yung foundation, sila yung nagbibigay buhay sa iyong negosyo. Kung wala sila, hindi ito magkaganito mga kabady. Mahirap lang, napakahirap kung ikaw lang ang mag-cultivate, magtanim nito. So yun, alagaan nyo sila mga kabady, no? Para turing natin sila na kapamilya natin. Kung ano yung ulam natin, ayan yung iulam sa kanila. So, at saka yung pasahod nila ay huwag nyong i-delay. So dapat ay bigyan nyo sila ng sahod para mas ganahan sila magtrabaho sa susunod mga kabady. So yan mga kabady, this is again, this is my vlog for today. So salamat nga pala sa mga bagong subscribers, no. So 1,500 na tayo ng subscribers. So salamat po sa inyo mga kabady, no. So kung wala kayo ay hindi tayo magkaganyang subscribers. So patuloy nyo pa rin suportahan yung vlog ko at sana ay hindi kayo magsawa sa ating mga content. So ayun, no, sana ay meron kayong natututunan mga kabady. So yun, salamat. See you in the next vlog. Bye-bye mga kabady. Ingat kayo palagi.